stories are based on true events. May puno ng mangga sa likod ng bahay nila. At gabi-gabi, may nakaupo ron. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Dahil wala siyang bibig. Pero may dalawang matang kulay orange. At kapag nakita ka niya, mahanap ka niya kahit saan. Bakit ang lumang puno ng mangga may amoy tabako kahit walang tao? Bakit may buntot na gumagapang sa ilalim ng pinto? At bakit sa huling tren ng Tokyo, may babaeng humihiram ng muka? Ngayong gabi, dalawang nilalang ang naghihintay sa isang pagkakamali. Isang tingin lang, sapat na. Ako nga pala si Junya. Ang episode natin na yun ay tungkol sa dalawang nilalang na hindi agad humahabol. Naghihintay sila. Pinapakalma ka muna nila. Pinapaniwala ka muna nilang pagod ka lang. Tapos, saka sila lalapit. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Tara, at magsimula na tayo. Unang kwento. Manakaupo sa puno ng mangga. Si Mijel ay 34 na taong gulang. Tricycle driver siya sa isang maliit na barangay sa Bulacan. Hindi siya mahilig sa kwentong multo. Hindi rin siya madaling takutin. Ang takot niya noon ay simpleng bagay lang. Walang boundary. Walang panggatas ng anak. At walang pangbayad sa inuupahang bahay. May anak siyang si Leo, 6 na taong gulang. Mahilig gumuhit ng puno, araw at bahay. Pero nitong huling buwan, lagi niyang iginuguhit ang isang puno ng mangga na may nakaupong malaking tao sa taas. Tinanong ni Mijel ang bata. Sabi ni Leo, "Papa, yung nasa puno, ayaw bumaba." Sa likod ng inuupahan nilang bahay, may lumang puno ng mangga. Malaki ang puno. Matanda ang mga sanga. Baluktot ang ugat, parang kamay na nakakapit sa lupa. Sa umaga, normal lang yon. Pero tuwing pasado 2:00 ng gabi, may amoy tabako kahit walang naninigarilyo. At tuwing malakas ang hangin, may mabigat na paghinga mula sa taas. Isang gabi, umuwi si Mijel galing pasada. 2:30. Maulan. Tahimik ang kalsada. Pagpasok niya sa eskinita, namatay ang ilaw ng tricycle. Hindi ang makina. Ilaw lang. Parang may humila ng dilim papunta sa harap niya. Doon niya naamoy ang tabako. Makapal, mapait, parang bagong buga sa mukha niya. Tumingin siya sa puno ng mangga. Wala siyang nakita nung una, pero may narinig siya. Krk. Isang sanga ang yumuko kahit walang hangin. Sa dulo ng sanga, may nakasabit na mahabang buntot. Hindi buntot ng pusa. Hindi buntot ng aso. Mahaba. Maitim. At dahan-dahang gumagalaw na parang may hinahanap. Hindi tumakbo si Mijel. Hindi pa. Dahil naisip niya, pagod lang siya. Halos 16 na oras siyang nagmaneho. Baka antok lang. Baka anino lang.
Baka sanga lang. Tapos may tumama sa bubong ng tricycle. Tok, tok, tok. Dahan-dahan siyang lumabas. Itinaas niya ang flashlight ng cellphone niya. At doon niya nakita ang unang patunay. Sa bubong ng tricycle, may 5 guhit ng kuko. Malalim. Mahaba. Parang isang kamay na may matatalim na daliri ang kumayod sa yero. Mula sa taas ng puno, may 2 bilog na liwanag. Kulay orange. Hindi kumukurap. Nakatutok mismo sa kanya. Nakita niya ang katawan. Malaki. Mapulang balat. Mahabang braso. Matatalim na kuko. Walang bibig. Walang guhit kahit saan. Pero kahit walang bibig, narinig ni Mijel ang boses nito sa loob ng ulo niya. Uwi ka na. Tumakbo siya papasok ng bahay. Sinara ang pinto. Kinalong ang anak. Ginising ang asawa. Pero bago pa siya makapagsalita, itinuro ni Leo ang bintana. Papa, nasa likod mo yung buntot. Paglingon ni Mijel, may maitim na buntot na dahan-dahang dumudulas sa ilalim ng pinto. Hindi ito mabilis. Hindi ito nagmamadali. Parang alam nitong wala silang matatakbuhan. Kinuha ni Mijel ang itak sa kusina. Pero hindi niya ito tinaga. Nakita niya kasing nakapaikot ng buntot sa paa ng mesa kung saan nakalagay ang drawing ni Leo. Sa drawing, mas marino na ngayon ang nilalang. Walang katawan, orange na mata, walang bibig. At sa baba ng papel, may bagong guhit na hindi ginawa ng bata. Ako ang bantay ng puno. Hindi niya alam kung paano lumitaw ang sulat. Pero alam niyang hindi niya dapat basahin pa ng malakas. Pinatay niya ang lahat ng ilaw. Pinatahimik ang bata. At buong gabi silang nakaupo sa sulok habang may gumagapang sa bubong. Kinaumagahan, normal ang puno. Walang buntot. Walang orange na mata. Pero sa bubong ng tricycle, nandoon pa rin ang guhit ng kuko. At sa pinakamatandang sanga ng mangga, may nakasabit na lumang tsinelas ni Leo. Simula nun, hindi na nagpaparada si Nigel sa ilalim ng puno. Hindi na rin niya hinahayaang maglaro si Leo sa likod ng bahay. Pero minsan, kapag 2:00 na at may naaamoy siyang tabako, naririnig niya ang anak niyang bumubulong habang tulog. Hindi po kami titingin. Hindi po kami lalapit. Hindi po kami aayat. At sa labas ng bintana, may 2 kulay orange na mata na naghihintay kung sino ang unang magkakamali. Ikalawang kwento. Ang babaeng walang muka sa huling tren. Si Mika ay 29 na taong gulang. Filipinang caregiver siya sa Tokyo. Tahimik ang trabaho niya pero mabigat. Nag-aalaga siya ng matandang babae sa araw. Nag-aaral ng Nihongo sa gabi. At halos araw-araw, huling tren na ang naabutan niya pa uwi. Hindi siya takot sa tren. Sanay siya sa tahimik na plataporma. Sanay siya sa malamig na ilaw. Sanay siya sa mga taong pagod at ayaw makipag-usap. Pero nung gabing yun, iba ang katahimikan. Parang hindi lang walang tao,
Parang may nagtatago sa pagitan ng mga poste. 2:30 Umulan. Nag-iisa si Mika sa plataporma. Sa kabilang dulo, may babaeng naka-beige coat. Mahaba ang buhok. Nakayuko. May hawak na payong kahit nasa loob na sila ng istasyon. Hindi gumagalaw. Narinig ni Mika ang anansyo, pero putol-putol ang tunog. Parang may kumakain sa boses ng speaker. Pagtingin niya uli sa babae, mas malapit na ito. Wala siyang narinig na yapak. Walang kaluskos. Basta mas malapit na. Nagpanggap si Mika na may kausap sa cellphone. Tinawagan niya ang kapatid niya sa Pilipinas. Walang signal. Tinawagan niya ang amo niya. Walang signal. Pero biglang may pumasok na tawag. Hindi kilalang number. Sumagot siya dahil nanginginig na ang kamay niya. Walang nagsalita sa kabilang linya. Tapos, may bumulong. Huwag kang sasakay. Dumating ang tren. Bumukas ang pinto. Walang pasahero sa loob. Pero sa salamin ng pinto, nakita ni Mika ang babae sa likod niya. Malapit na malapit. Halos dikit sa balikat niya. Pagharap niya, wala ang babae. Pagtingin niya uli sa salamin, nandoon ito. Pumasok si Mika sa tren. Isang istasyon lang ang kailangan niya. Isang istasyon lang. Pero nang umandar ang tren, hindi lumabas sa bintana ang susunod na plataporma. Dilim ang nasa labas. Hindi tunnel. Hindi lungsod. Dilim na parang tela. Sa dulo ng bagon, nakaupo ang babae. Hindi niya nakita itong sumakay. Naka-beige coat pa rin. Nakayuko pa rin. At ngayon, nakataas na ang payong ito sa loob ng tren. Tumunog ang cellphone ni Mika. Isang selfie ang lumabas sa gallery. Larawan niya yun habang nakaupo sa tren. Pero hindi ngayon kinunan. Sa likod niya sa larawan, may babaeng nakatayo. Nakatingin sa camera. O dapat nakatingin. Dahil walang mukha ang babae. Tumayo si Mika. Lumipat ng upuan. Lumayo sa dulo ng bagon. Pero sa bawat salamin, nasa likod niya ang babae. Sa bintana. Sa pintuan. Sa itim na screen ng cellphone. Huminto ang tren. Hindi ito ang istasyon niya. Walang pangalan ng plataporma. Walang guard. Walang ilaw maliban sa isang vending machine. Bumukas ang pinto. At sa labas, may tindahang bukas kahit sarado ang buong paligid. Tumakbo si Mika palabas. Pumasok siya sa tindahan. May lalaking clerk sa counter. Nakaharap sa pader. Sinubukan niyang humingi ng tulong. Tulong po. Please. Dahan-dahang humarap ang clerk. Wala rin siyang mukha. Sa likod ni Mika, tumunog ang bell ng pinto. Pumasok ang babaeng naka-beige coat. Hindi naglakad ang babae. Parang dumulas lang ito sa sahig. Tumigil ito sa likod ni Mika. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Hiniram ko lang. Ibabalik ko rin. Naramdaman ni Mika na humihigpit ang balat ng mukha niya.
Tatakbo sana siya, pero nakita niya ang refleksyon niya sa salamin ng freezer. Unti-unting nawawala ang bibig niya. Pagkatapos ang ilong. Pagkatapos ang mga mata. Pumikit siya. Naalala niya ang sinabi ng matandang inaalagaan niya noong umaga. Kapag may nakita kang walang muka, huwag mong ibigay ang takot mo. Pangalan mo ang hawakan mo. Kaya sa dilim, paulit-ulit niyang sinabi sa isip. Ako, si Mika. Ako, si Mika. Ako, si Mika. Pagmulat niya, nasa totoong istasyon na siya. May mga tao. May ilaw. May guard. Pero may isang bagay na naiwan sa cellphone niya. Ang selfie sa tren. Nandun pa rin ang babae sa likod niya. At ngayon, may mukha na ito. Mukha ni Mika. Simula nun, hindi na sumasakay si Mika sa huling tren. At kapag dumadaan siya sa harap ng vending machine sa gabi, hindi siya tumitingin sa salamin. Dahil minsan, sa gilid ng reflection, may babaeng naka-beige coat na gumagamit ng mukha niya. Dalawang kwento, dalawang nilalang. Isang nakatira sa puno, isang sumasakay sa huling tren. Pero pareho silang naghihintay ng isang pagkakamali. Isang tingin, isang tawag, isang paglapit, isang segundo ng takot. Ikaw, kung nakita mo ang orange na mata sa puno, titingin ka ba? At kung nakita mo ang mukha mo sa ibang tao, sisigaw ka ba? I-comment mo kung alin ang mas kinatakutan mo. Magandang gabi at salamat dahil tinapos mo ang kwento.